Hi guys! Welcome back po sa ating channel. Kumusta po kayong lahat? And then, dahil marami sa inyo yung pumunta dito sa Dubai at finalo yung journey ko and hindi naging successful sa MedCC, hindi maganda yung naging experience, pangit yung ugali ng client, or ano pa mang rason kung bakit kayo huminto or nagpa-cancel or na-cancel sa MedCC. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano pa yung platform na pwede ninyong pag-applyan or mga website na pwede ninyong gamitin para makapag-apply kayo ng work dito sa Dubai or makahanap kayo ng expat na amo, kasi syempre mas okay yung expat na amo kaysa sa lokal, diba? Kasi may day off talaga. So, bibigyan ko lang kayo ng advice or ideas na makatulong sa inyo kung saan kayo pwedeng maghanap ng client or ng employer. Hindi po siya madali kasi kailangan bago kayo mag-apply meron kayong visa or meron hindi pa tapos yung grace period ninyo, or ayan, after ko na yan sabihin sa inyo, basta ang platform or ang website na pwede nyo magamit kapag gusto nyo mag-apply dito sa Dubai ng mga bahay, nanny, housemaid na kayo mismo yung mag-apply, hindi kayo papasok ng agency. Pumunta lang kayo sa Google. Punta kayo sa Google ninyo and then search ninyo ang peekaboo.com. So, ito. Peekaboo.com and then press nyo lang yan. Hindi ko alam kung meron pa akong nakalagay pa ba ako dito or wala na. Meron kasi akong before. Nag-register ako dito before nung naghanap ako ng work. Nung hindi pa lumabas yung visa ko dito sa company ko. So, meron akong profile dito. Ang gagawin nyo lang naman is mag-upload kayo. Follow nyo lang yung instruction. Paano ba? Anong gagawin? Gagawa kayo ng video. Introduce yourself. Ano yung CV ninyo. Kung may CV kayo, i-attach ninyo. So, merong maraming gumagawa ng CV dito sa Dubai. May 5 dirham, may 20 dirham, sa Satwa, or kahit sa online. Kung gusto niyo ng online na magaling magawa ng CV, message niyo lang ako kasi may kilala ko. Siya yung gumawa sa akin ng CV para sa company ko na to. And then, yes, natangkap ako. Thankful din ako sa kanya. Kaya, kung may mga nakakilala kung gusto ng CV, nire-refer ko talaga sa kanya kasi siya yung isa sa dahilan kung bakit na-hire ako sa company ko, dahil sa CV. Kasi importante din yung format ng CV ninyo kasi doon magbe-base din ang inyong employer. So, doon sila mag-i-interview. Kung ano yung nakasulat sa CV ninyo, yun yung i-interview sa inyo. So, search nyo lang ang peekaboo.com, mag-login kayo doon, ilagay nyo yung photo ninyo, ilagay nyo yung mga experience ninyo, marunong ba kayo sa bata, may training ba kayo or what, marunong kayo magluto. Basta ang masasabi ko lang is mostly sa mga employer na nandito sa peekaboo.com ay mga expat, and then sila yung magvivisa sa inyo. Mostly kasi sa expat, meron talaga silang 1-year vacation leave. So, annual leave. Pwede kayong umuwi ng Pinas kasi mas maganda kasi yung expat kasi sila yung mag-provide ng ticket ninyo pag uuwi kasi Pinas. Depende na yan sa usapan. Hindi po lahat ng nagbibigay, diba? So, hindi po kayo ang kukontak ng employer. Sila yung mag-aantay kayo kung may magme-message sa inyo or tatawag sa inyo. Hindi po lahat ay nakaka-receive ng tawag, pero pag maganda yung profile ninyo sa Peekaboo, magkakaroon kayo ng mga calls galing sa mga employer, magkakaroon kayo ng mga interview. So, ayun. And then, yeah, yan lang naman yung mga website. Meron din sa Facebook. Sa Facebook naman ay Mary Poppins Dubai or ganyan. Pero wag kayong basta-basta mag-grab ng work kasi marami pong scammer dito sa Dubai. Nagagamitin lang yung visa ninyo. And then, after na ma-expired na ang inyong grace period, so, tatanggalin na kayo. So, wala na kayong visa, di ba? Magkakaroon na kayo ng fines. Speaking of visa, ang masasabi ko lang, kung gusto nyo magpa-cancel or mag-work dito sa Dubai, make sure na may visa kayo, may pang-room rent kayo, may pangkain kayo, may pamasahe kayo for interview. Kasi, talamak ang mga scammer dito sa Dubai. Yan po yung reality ninyo. Huwag kayong basta-basta
lalo na yung mga cleaners, huwag kayong basta-basta mag-grab ng isang work na hindi kayo nag-background check. Kasi, malulugi kayo. As in, malulugi kayo lalo na sa visa ninyo. Mauubusan kayo ng visa. Wala na kayong visa. Magstay kayo dito sa Dubai. Overstay na kayo. Magkakaroon kayo ng fines. Buti na lang kung hindi kayo i-abscond ng previous company ninyo. Kung hindi naman kayo i-abscond, magkakaroon lang kayo ng fines daily, which is, alam ko, 50 dirhams. 50 dirhams daily. So, lalaki ng lalaki ang fines ninyo kapag wala kayong papel dito sa Dubai. And then, delikado din siya kapag lalabas kayo ng room ninyo. So, bago kayo magpa-cancel or bago kayo lumabas sa anumang company na pinagpapasokan ninyo kayo ngayon or bago kayo pumasok dito sa Dubai, make sure ninyo na naka-ready kayo. Kasi ako, sinwerte lang ako kasi nagka-visa ako 1 week before ma-expire yung aking grace period. And then, bago talaga ako nag-resign sa previous company ko, which is MaidCC, siniguro ko talaga na may mapupuntahan akong kumpanya. Pero, sa tagal na process ng aking visa, inabot siya ng more than 1 month. Nag-register ako sa Peekaboo, gumawa ako ng video doon. And then, may mga na-receive naman akong message sa WhatsApp, pero hindi ko na siya in-entertain kasi palabas na yung aking visa. So, yun lang naman. Sana nakakuha kayo ng idea. And then, be careful guys. Maganda din yung refer kung may mga friends kayo na may mga kilalang ganito, nag-hiring si kilala niyang expat or ipasok kanya, ganun. Maganda din yung may kilala kayong nag-refer sa inyo kasi at least kilala niyo na yung magiging employer ninyo. Basta sa akin lang, huwag kayong basta-basta mag-grab ng work, lalo na pag naka-visa na kayo sa kanila kung hindi nyo alam yung nakalagay sa kontrata ninyo. Dapat alam niyo kung ano nakalagay sa kontrata ninyo. Dapat meron kayong annual leave, meron kayong weekly day off, 1 day per week, and then provided nila yung food, time duty ninyo, dapat alam ninyo yan lahat. And then, probation period, kung may babayaran ba kayo pag if ever na gusto nyo magpa-cancel or what, basta lahat ng nakalagay sa kontrata, dapat alam ninyo guys. So, ayun lang naman yung masasabi ko sa inyo kasi sa napapansin ko, maraming nagdudubayan dahil sa nag-follow kayo sa journey ko. Thanks God na lang at mabuti yung napuntahan ko dito, pero hindi po lahat ay sinwerte sa pagdudubay. May mga kilala din akong hindi pinalad, and then mga kilala ko sila, and then siguro okay naman na sila ngayon. Pero yun lang, ingat-ingat and good luck sa lahat na gustong mag-Dubai. Maraming opportunity sa Dubai, basta pili lang kayo. Yun lang, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and comment down below for more katanungan.